Magiging pogo-free na ang Pilipinas sa katapusan ng Disyembre kaya pinasisiguro ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang makalulusot na anumang operasyon ng pogo sa bansa. Sa harap nito, agad na pinag-utos ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na puspusang i-monitor ang anumang mga pagtatangkang pagtatayo o pagbuhay ng mga illegal na operasyon ng pogo sa kani-kanilang mga nasasakupan. Eden Santos sa balitang yan. Ganito yan. Two parts yan. All licenses are canceled. So, pogo free tayo. Guerrilla operations will flourish, but we will go after them. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mahirap para sa mga pogo guerrilla ang pagtatayo ng operasyon sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan ay sa harap ng tuluyang pagsasara ng lahat ng operasyon ng pogo sa bansa sa December 15, 2025. Kasunod dito ay ibinabala ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paglipana ng mga pogo guerrilla operations sa bansa. Alam mo ang Pilipino, mga abilidad yun eh. Diba? So, gagawa ng paraan. Sa aming estima, madali silang mahanap, madali silang pigilin. At as to the President's instructions, we will make it very difficult for them until they say that it is no longer worth operating in the Philippines. Tuloy naman ang gagawing panghuhuli ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa mga grupo na magsasagawa pa rin ng iligal na operasyon. Giit ni PAOCC Executive Director Gilbert Cruz na marami pa rin ang matitigas ang ulo na maaaring maglipana sa iba't ibang lugar. Lahat po wala ng lisensya yan. So definitely those who will be there to operate on January talagang uhulihin na ho yan. And we are looking at around 100 plus. So yun yung mga rogue pogos na tinatawag namin. Ang mga dating pogo workers yan na nagsama-sama tapos gumawa ng maliit na pogo hub o pogo operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. Sa hotel. Idiniin naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi makakaapekto sa ekonomiya ng bansa ang mawawalang kita ng gobyerno mula sa pogo. As per NEDA, 0.25 of 1% of total GDP ang maapektuhan. We don't see a significant dent sa economy natin. I think may-make up naman yan sa mga iba pang mga revenue-enhancing measures ng Department of Finance. Binalaan din ng DILG ang mga local chief executives na papayagan ang muling pamamayagpag ng operasyon ng guerrilla pogo sa kanilang lugar. Ang aming kagawaran ng isang EO sa lahat ng mga LCE na required sila mag-submit ng suspicious activities within their localities sa mga movement or possible setup ng mga pogo. Malalaman yan sa spike bigla ng bandwidth use, entry of suspicious people congregating in houses not registered as businesses. Makikita yan sa movement ng mga foreigners na gusto mag-set up dyan na hindi naman kilala. So they are enjoined to report immediately sa amin para malaman namin at makagawa kami ng aksyon. Kami po ng PAOK ay magkasama. Jointly namin tutugisin lahat ng mga yan hanggang matapos lahat. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.